At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ang itatago sa kanyang ngalan ay Ismael sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. Kung hindi kaya ang manggagaling kay Ismael ay baka naman daw ang ilang pang mga anak ni Abraham katulad ni Ketura, yung anak niya kay Ketura. Genesis 25 verse 1. At si Abraham ay nag-asawa ng iba at ang pangalan ay Ketura. Maaari, ngunit batay sa Panginoong Diyos, ay hindi niya papagtitibayin sa iba ang tipan maliban kay Isaac, ang anak lamang niya ayon sa pangako. Genesis chapter 17 verse 21. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. Ngayon, kung hindi kay Ismael o kaya sa mga anak niya kay Ketura, ay paano kaya matutupad ang pangako ng pagiging ama ni Abraham ng maraming bansa? Doon po sa Galatians chapter 3 verse 26, ang sabi po doon, sapagkat kayong lahat, ang kinakausap po dito ay ang mga hentil na napahayagan ng mabuting balita ng biyaya ng Diyos ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ang sabi po niya, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ibinihis si Kristo, batay sa ating mga naunang pag-aaral, pag sinabing ibinihis, ibig sabihin, sinampalatayanan o pinaniwalaan. Verse 28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. And verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. At sa isa pang maiksing talata ay sinabi, Galatians 3:7, talastasin nga ninyo na ang mga anak sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Ang lahat po sa atin o tayo ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, ibig sabihin ay kumilala sa Panginoong Hesus bilang tanging daan ng kaligtasan, ang kanyang dugo bilang humugas sa ating mga kasalanan, at ang kanyang muling pagkabuhay bilang tayo ay nakasama ni Hesus sa isang panibagong buhay na may katuwiran, kabanalan, at kasakdalan sa harapan ng Diyos. Kasabay po noon ay mga naging binhi tayo ni Abraham, at dahil binhi ni Abraham ay kasama sa mga tagapagmana ng lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham. Salamat po sa Panginoon. Genesis chapter 17 verse 7, balik po tayo doon sa lumang tipan. Masabi po doon, at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ito po'y karugtong na probisyon noong pakikipagtipang pinagtibay ng Diyos noong pamanguna kay Abraham. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang buong o ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Bilang po mga anak o lahi ni Abraham sa pangako, ay pinagtibay ng Panginoon sa lahi ni Israel o lahi ni Abraham ang lupa na pinaglakbayan ni Abraham nung siya'y nabubuhay pa. Ang buong lupang Kanaan bilang pag-aaring walang hanggan. Si Abraham po noon ay walang pirming tirahan. Siya ay nakatira sa tolda at nagpapastol ng mga hayop. Sila po'y palipat-lipat ng lugar kung saan may magandang lugar na greener ang pasture. Kumbaga may mga damo, sariwa, doon sila hihinto
Pag ito po ay nagamit o naubos na ng kanyang mga kawan, nilipat na naman ng kabila. At ang sabi po ng ating binabasa at pinag-aaralan, lahat ng tinapakan ni Abraham, lahat ng pinaglakbayan niya, yung buong lupa na yon, yun po ang ipinangako ng Diyos doon sa lahi ni Abraham sa pisikal, sa kanyang mga anak na Israelita, sa pangako na kay Isaac. At ito din po yung tinawag niyang lupang pangako noong pabalikin na sila ng Panginoon mula noong sila ay maalipin ng may 400 taon sa Ehipto. Ito din po ang lupang pangako na kanilang binalikan pagkatapos silang maging alipin doon sa Ehipto. Sa katotohanan ay patuloy pa rin itong pinagtatagumpayan ng mga Israelita sa pisikal. Yung mga physical Israelites, patuloy pa nilang pinagtatagumpayan ang lugar na ito sa Middle East. Sa katotohanan, ang lugar po na ito ay hanggang ngayon ay pinagtatagumpayan pa ng mga pisikal na Israelita. At ito ay nakakaranas po sila palagi ng tagumpay, bagamat sila ay sinisikil o sinisiil ng kanilang mga kapitbansa, ayaw po yung pumayag na masakop nila ng ayos o kompleto ang bawat lugar na pinangako sa kanila ng Panginoon. Ngunit ang mga pisikal po na Israelita ay may determinasyon. Buong-buo ang kanilang tiwala na ang pangako ng Diyos na ito sa kanila ay talagang kanila. At doon po ay nararanasan naman nila ang talagang totoo at kagilagilalas na tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit yaon nga lang, kailangan nilang ipakipaglaban. Sa kabilang banda ay may mga binhi si Abraham na hindi pisikal, ngunit mas lalong naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Na bagamat hindi sa pisikal, kundi sa espiritual, ay tinuruan ng Diyos kung paanong mapangyayari ang nasa langit dito sa lupa. Mangyayari po ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagkaunawa ng mga tao na ito. Hindi sila physical na Israelita, pero sila ay mga spiritual na Israelita. At ito pong mga tao na ito ay walang iba kung hindi tayo na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Opo, tayo po na nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, ay lahi at binhi ni Abraham katulad ng mga lahi at binhi ni Abraham sa pisikal. At makikita po natin habang pinag-aaralan natin ito na higit pa ang ating karanasan. Galatians 3:13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Verse 14. Upang sa mga hentil, tayo po yun, ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus upang sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang paano po ang itinurong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Tandaan po natin, ang pagpapala po ay tinatanggap sa pamamagitan ng Espiritu. Paulit-ulit lamang po ang Biblia. Ang sabi ng Christian education, repetition is the father and mother of learning. Repetition is the key to mastery. Hindi lamang po tinatanggap, kundi sabi po ng Ephesians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. The big question, nasaan ang pagpapala? Ang sabi po, nasa espiritual, nasa kalangitan. Sa ating mga pag-aaral, ang tawag natin, kaya't nasa atin na. Okay? Paano napunta sa atin? Yaong nasa espiritu at nasa sangkalangitan? Sapagkat tayo nakaupong kasama ni Kristo, saan po? Dito sa kalangitan. Na ipagkaloob ng pagpapala sa espiritual, sa kalangitan tayo ipinanganak, sa kalangitan tayo ay nakaupong kasama ni Kristo,
Pues maniwala at manampalataya tayong ito ay natanggap na natin sa Espiritu, at ang sabi ng Biblia, Marcos 11:24, at ito nga ay inyong kakamtin, at ang pagkaunawa natin dyan, kakamtin mo sa pisikal. Tinanggap mo na yun sa Espiritu, pinaniniwalaan mo yung tinanggap mo na, at pag naniwala ka na tananggap mo na sa Espiritu, ang sabi ng Biblia, tatanggapin mo yan sa pisikal. Nakakatuwa po na malaman na ang Biblia ay hindi kasing hirap maunawaan katulad ng inaakala natin nung una. Si Pablo po halimbawa ay paulit-ulit lamang na ipinapahayag sa kanyang mga sulat ang mga katotohanan sa iba't ibang paraan, paglarawan o pagsisiwalat upang lubos natin maunawaan ang lahat ng katotohanan ng banal na kasulatan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung ang pangako ng Diyos sa pisikal na Israelita ay ang lahat ng pinaglakbayan ni Abraham, yung lupang pangako, tayo bilang mga binhi ni Abraham ay pinangakuan hindi lang ng katulad noon. Ipinakita na ni Pablo sa aklat ng Galatia na sa atin ng mga Hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangakong espiritual. Ngayon, sa pamamagitan naman itong sinabi niya sa Roma, ay binigyan tayo ni Pablo ng comparative idea gaano ba kalaki o kadakila sa pisikal yung sinasabing pagpapalang nasa espiritu na to. Sabi sa Romans chapter 4 verse 12, at ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalatay nating amang si Abraham, na nasa kanya na siya, nasa di pagtutuli, Romans chapter 4 verse 13 letter A, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi, na siyang magmamana ng sanlibutan. Ulitin po natin, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi, na siyang magmamana ng sanlibutan. Yung pong pisikal na Israelita, ang ipinangako po ng tipan ng Panginoon sa kanila ay ang lahat ng pinaglakbayan ni Abraham, ang lupa ng Kanaan. Dito po ay sinasabi na yung pangako kay Abraham at sa kanyang binhi, ang mamanahin niya ay ang buong sanlibutan. Ang mana po natin ay hindi ang lupang pangako, kundi at hindi isang bahagi lamang na lugar, kundi ang buong sanlibutan. Sa bagay, ang hindi naman natin kailangan, ay hindi natin kailangan. Ngunit ang sinasabi po dito ng Biblia ay walang limitasyon. Maaring sa ganito po natin ito ilagay. Ano ba ang pangarap natin? Lupa? Bahay lang naman yata? Sasakyan? Pag-aaral ng anak? Pangpasyal? Panggastos sa mga desenteng pangangailangan? Yun lang po naman yata ang ating hanap at ating hinihiling. Ano pa? Pampagawa ng building, ng simbahan, pantulong sa simbahan, pantulong sa nangangailangan. Yan lang po ba ang kailangan natin? Ang sabi po ng Biblia, huwag nating limitahan ng Diyos ng ating maliit na pag-iisip. Sabi po ng Efeso 3:20, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng lahat o higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Mga kapatid, wala pong limitasyon ang kayang maranasan ng sinuman, at ito hindi sa pamamagitan ng pagsisikap sa laman, bagamat may mga magiging resulta rin ito. Pero kung itutuloy natin yung Romans chapter 4 verse 13, ang sabi po doon, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya.